Kayo dito sa tahanan ni San Josiah o kilala sa tawag na Hermitage of Saint Josiah, layunin naming akayin kayo sa inyong pagninilay tuwing linggo. Uumpisahan natin ito sa pagsiyasat sa munting sanggol sa bawat isa sa atin, the innocent one, wagas at dalisay. Nalikha tayong likas na mabuti. Bawat isa sa atin ay sinilang na may dalisay na puso, walang bahid dungis, puno ng pag-asa, naniniwalang walang imposible at laging magtatagumpay ang kabutihan. Pinangangahalagahan mo ang bawat sandali ng buhay, ninanamnam ang hiwag at ligayang hatid nito. Dalisay ka na parang sanggol, sariwat kaakit-akit, madaling magtiwala at umasa, maulirat. Sa gitna ng mga suliranin, matatag ang iyong pananalig. Hindi magagapi ng anumang unos, laging gagawin ang tama't mabuti. Itong likas na katangian ng sanggol sa bawat isa sa atin ay nagtataglay ng tiwala sa kapwa, sa likas na kabutihan kahit na talamak ang kasamaan sa paligid. Nagtitiwalang magbabago ang masasama at magiging mabuti muli. Kung nawala ang hardin ng Eden, pangarap ng sanggol na ito na masumpungan muli ang nawawalang paraiso. May kakaibang talino ang sanggol sa loob na ito. Pagyamanin mo ang likas na kakayanan nito at magdudulot ito ng kasaganaan. Walang mahirap para sa sanggol. Challenges ito para sa kanya. Mausyoso, mabusisi, laging curious at excited subukan lahat, tikman lahat, usisain lahat. Maraming negosyanteng ginagamit ang kakayanan ng sanggol na ito sa kanilang loob at buong tapang na nakikibaka, nagpupundar at nagsusugal ng kanilang panahon, lakas at yaman. Kung di man magtagumpay sa umpisa, babangon muli at ituring na aral lamang ang bawat pagbagsak. Babangon hanggang magtagumpay. Hindi lamang sa negosyo, makikitang matagumpay ang batang dalisay. Mga kawang gawa na sinimula ng mga taong may ginintuang puso tulad ni Mother Teresa na nagtayo ng maraming masisilungan para sa mga maralitang pinabayaan at may sakit. Nilisan niya ang katahimikan ng kumbento upang kalingain ang pinakadukha sa mga dukha. Kinalimutan na sila ng lipunan pero nakita ni Mother Teresa ang kanilang halaga. Minsan ay nag-volunteer kami sa Home for the Destitute and the Dying sa Tondo. Nagkataon na naroon si Mother Teresa. Buong lugod niya kaming hinarap at pinasalamatan. Dama namin sa kanya ang pagpapala at pinaalala niya sa amin na si Kristo ay naroon sa bawat isa sa mga dukhang pinaglilingkuran. Kaya kung makikita natin ang Diyos sa mga mahihirap, sa mga dukha, naroon ang pag-asa. Kaya katulad ni Mother Teresa, kami ay nabigyan ng pag-asa na may pag-asa talaga sa buong mundo kung mananatili at mamamayani ang kabutihan. Ito ang namamayani sa batang sanggol na nasa loob natin sa bawat isa sa atin. Let us now do our reflection. Mag-reflect tayo, mag-meditate. When was a time when you feel like an innocent child na napakadalisay, pure and trusting? Invite this child to come to your awareness. Hayaan mong mamayani ang sanggol na ito sa iyong gunita. How trusting was this child? Gaano kalaki ang tiwala ng sanggol na ito? Acknowledge the gift of this child. Malasin mo ang mga kaaya-aya niyang katangian. The wonder to explore.
the zest, enthusiasm, and joy. Mga initiatives niya, malikhain, matapang, paano mo tinitingnan ang mundo, ang paligid, ang kapwa, buong tiwala at kabaitan. Bring back to memory this experience of joy and wonder. Ang mga ito ang iyong puhunan para maisakatuparan ang mga pangarap mo. Napanood mo ba ang Peter Pan? His story depicts this archetype. Sabi niya, kung gusto mong lumipad, isipin mo lamang ang mga masasaya. Happy thoughts. So at this moment, let us fill our thoughts with happy thoughts and be filled with hope. The deepest longing for this child is happiness. Ibalik mo sa wari, recalling one event in your childhood that describes all of this. Joy and wonder, trust, boldness, exploring, creativity. Pick an image or create one to express this one experience. Walang masama ang laging positive thinker or optimistic at mabuti ang mga nakikita sa iba. Pero dapat bukas din ang kamalayan sa mga masasamang nangyayari sa paligid. Yang katangahan, kawalan ng malay sa kasamaan ng mundo, kaya madaming naloloko. Yang pagiging uto-uto ba, this could make us fail to recognize the danger posed by a predator. Kasi di natin agad nakikilala ang manloloko. Easily taken advantage by users. Kaya madaling maloko. Nangyari na ito sa akin. Ganda ng timing nila. Alam nila ang bibiktimahin. Especially those in multi-level marketing, ha. Naglipa na iyan tuwing Disyembre. Alam nila kung kailan may pera ang mga tao. Bonus at 13-month pay o sweldo. Well, one time they convinced me to invest. Malaki ang nakuha sa akin pero sobrang mahal ng produkto nila. Mas mura pa nga yung mga nasa grocery. Well, it was too late to back out. Nabayaran ko na eh. Yung mga kaibigan at kamag-anak, mangungutang, paawa, kuno. So ayun, pinautang ko. Pero kaunti lang yung nagbayad. Karamihan hindi nagbabayad. Madali akong maawa kasi. Ayun, lista sa tubig. Pag di ka magbigay, ikaw pa masama. Pautangin mo at singilin, masama ka pa rin. Nakakahiyang maningil. Nakaka-disappoint tuloy. Kaya minsan ko lang pagbigyan. Pag pumalpak na magbayad, no more second chance. Gamit ko na ang isip ko. Defense mechanism. And let the hero within prevail. Let the hero within prevail. Pero next time ko na lang ipapaliwanag ko ano ito sa next session. But for the meantime,
tumahimik muna tayo. Let us now take a moment of silence. Look into the darkness of this shadow of the innocent. Siyasatin natin ang dilim ng anino ng sanggol na ito. Paano sinisira ng kawalang malay at overconfidence ang sanggol sa loob? As your assignment, write down your thoughts and suggest to the child what must be done. Offer an advice. Magbigay ka ng payo sa batang nasa loob. Write it in your journal or even by writing this in the comment section below. So yan yung assignment ninyo. So till next week, I'll see you again. And for the meantime, let us continue our reflection and listen to this piano instrumental. This will help us go back to the past and see kung paano lumitaw yung kadiliman ng sanggol na ito, kung paano siya nauto, at kung paano siya natuto para protektahan niya ang sarili niya. And then later on, you write down your suggestion, your advice to this child within.